Dahon ng kamuting kahoy. Mayroon palang kakayahan at bisang taglay upang ikaw ay makaiwas sa anumang sakuna o aksidente sa iyong paglalakbay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamamangha ka sa mga kakaibang gamit at bisa pala ng dahon ng halamang ito na kilalangan natin sa katawagang kamuting kahoy. Mga kakayahang maaaring ngayon mo pa lamang maririnig at kung papaano nga ba ito gagamitin o isasagawa. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kamuting kahoy o cassava ay isang uri ng woody shrub na nagmula pa nga sa bansang South America. Subalit kilala din ito sa mga katawagang maniok, yuca, tapioca, balinghoy, at manihot esculenta bilang scientific name. Ikaw, ano ang tawag sa probinsya ninyo ng kamuting kahoy? Ang kamuting kahoy ay isang halamang mainam tumubo sa mga tropikal o subtropical na rehiyon. Ito nga ay pangatlo sa pinakamalaking pinagmumulan o pinagkukunan ng pagkain ng tao. Mayaman ang kamuting kahoy sa harina o cassava starch na pinagmumulan nga ng carbohydrates o pamalit sa kanin at mais. Ang bansang Nigeria ang sinasabing pinakamalaking lugar na pinagmumulan ng kamuting kahoy. Subalit Thailand naman ang pinakamalaking exporter nito. Maaari nating ilaga ang ugat o laman ng kamuting kahoy, ginagawang suman, harina, cake, at pampalasa sa mga lutuin. Maaring matamis o mapait ang lasa ng laman ng cassava dahil ito sa taglay nitong anti-nutritional factor at toxins. Mas mapait, ibig sabihin ay mas marami nito. Kung kaya kinakailangan ng tamang proseso ng pagluluto upang mapasarap ito at maalis ang labis na toxins dito. Sapagkat kung pamali-mali ka ng pamamaraan ng pagluluto nito, ay maaari kang matamaan ng cyanide intoxication, goiter, pagkaparalisa, o maaaring humantunga sa kamatayan. Kaya kapag nakakita ka ng puno ng kamuting kahoy, ay mag-isip ka muna dahil hindi lahat ng uri nito ay safe kainin at hindi nakalalason. Madali rin lamang magtanim nito. Kumuha ka lamang ng bahagi ng katawan nito at ibaon sa lupa ay agad-agad na itong tutubo. Pagdating naman sa paklang ng dahon nito, ay marahil naaalala mo pa na ginagamit nga ito ng mga bata sa pangkulot ng buhok. At ang dahon mismo ng kamuting kahoy ay napakasarap na laing o ginataan. Subalit alam mo ba na maliban pala sa lahat ng nabanggit natin na kinagagamitan nito, ay mainam din pala ang dahon ng kamuting kahoy na panlunas o proteksyong pang-espiritual. Ito ay mabisang pantaboy sa mga masamang espiritu. Napakaganda rin itong pangpaswerte sa buhay. Kung sakali naman na ikaw ay magbabiyahe ng malayuan, mainam itong makakatulong upang hindi ka madalas maihi o ma-jingle sa daan. At idagdag pa rito na maaari kang makaiwas o makaligtas sa anumang aksidente o sakuna sa kalsada. Kung ikaw naman ay nasa ilalim ng spell o gayuma, mawawala ito gamit ang dahon lamang ng kamuting kahoy. Mainam rin itong makapagdudulot ng saya at malusog na pagsasama ng mag-asawa. Epektibo rin ito upang mahinto na o matigil na ang palagiang pag-ihi ng sinuman habang sila ay natutulog. May mga ilang nagpatunay na rin na maging ang dahon ng cassava ay mainam na kabal upang hindi katablan ng bala ng baril. At higit sa lahat ay upang mawakasan ang problema mong pang-finansyal. Ngunit hindi karamihan o hindi lahat ay nakababatid o nakaalam
ng mga kagamitang ito. Kaya halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isasagawa. Kumuha ka ng 7 hanggang 10 piraso ng dahon ng kamuting kahoy at samahan mo ito ng bawang. At gamit ang mortar and pestle o ang almeris ay durugin at tuturin ang mga dahong ito. At pagkatapos ay kunin naman ang magiging katas nito. Ipahid ito sa buong katawan bago kayo matulog at gawin ito sa loob ng 3 linggo nang walang palya. Kung gagawa ka naman ng mixture nito, ay huwag na huwag mo itong isi-share sa iba. Subalit maaari lamang itong gamitin ng 2 tao kung kayo ay mag-asawa. Sa tulong ng ritual na ito ay siguradong matatamo ninyo ang inyong mga ninanais sa buhay. Basta isa puso lamang ang inyong ginagawa. Ngayon mo lamang din ba narinig ang mga pamamaraang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mayroon ka bang kidney stone, diabetes, mataas na kolesterol at hypertension? Dahil baka ang halamang ito na ating pag-uusapan ang siyang solusyon sa inyong kondisyon. Pamilyar ba kayo sa puno ng lubi-lubi? Pwedeng itanim at alagaan at marami rin palang gamit at mga pakinabang. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga importanteng gamit ng puno ng lubi-lubi at kung papaano nga ba ito gagamiting panlunas sa inyong kondisyon sa kalusugan. Lubi-lubi, labnog, niyog-niyogan, lamiyog o mas kilala bilang Philippine fig o Ficus pseudopalma blanco bilang scientific name. At kung hindi ka pa nga nakakakita ng halamang ito ay munting puno lamang na madalas tumataas hanggang 5 metro o higit pa. Gaya ng niyog, mayroon din itong kumpol ng malalapad na dahon na animo nga'y hugis ng sagwan at mga oblong na bunga sa pagitan ng bawat dahon nito. Animoy munting niyog nga ito kung pagmamasdan sa kalayuan at minsan nga ay ginagawang ornamental na halaman, subalit iilan pa lamang ang nakaalam na napakahusay pala ng punong ito. Habang dito sa atin sa Luzon ito ay halamang display lamang, batid mo ba na sa parteng Kabisayaan, partikular na sa Bicol, Iloilo at Capiz, ang halamang ito pala ay masarap at espesyal na gulay. Kanila itong ginagataan, iniensalada, bineberdura at itinotorta. Iniluluto rin nila ito bilang sangkap sa mga gulay na may sabaw o kaya naman ay sa ginisang munggo. At pagdating naman sa gamit itong pangmedisina, ang sariwang mga dahon nito o ang batang dahon ng lubi-lubi ay kanilang kinukuha at pinakukuluan at ang sabaw nito ay ginagamit bilang mahusay na panlunas sa mayroong hypertension, diabetes, bato sa bato, at high cholesterol. At ayon din sa ilang pag-aaral at scientific research, ang mga panlunas na gamit nga nito ay sadyang totoo. Ang lubi-lubi o halamang niyog-niyogan ay nagtataglay rin pala ng hypoglycemic, antibacterial at antioxidant properties. At di gaya ng ibang gulay o mga pagkaing gamot, kahit ang pagkain mo nito ng madalas hanggang gusto mo, ay walang side effects. Kaya nga nakakagulat na isipin na sa ibang panig ng Pilipinas ay hindi natin batid na ito ay may pakinabang at makakain din pala. Sadyang napakarami pa talagang mga halaman at puno dito sa atin sa Pilipinas na nakikita na natin ng madalas, ngunit hindi natin batid ang mga dala nitong pakinabang. Sa inyong lokal na probinsya, ano naman ang tawag nito? Kinakain din ba ito sa inyo?
Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.